Good morning po sa bawat isa. At muli ay salamat po sa Panginoon sa pagkakataon ngayon. At tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon sa 3 John verses 1 to 3. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Ito po ang pagbubulay-bulayan natin. At manalangin po tayo. Lord, thank you po sa muli sa biyaya mo ngayon. Manguna po kayo at pagpalain mo nga po ang iyong salita na amin pong pagbubulay-bulayan. Dalangin namin ang biyaya at ang gabay mo po pagbibigay ng karunungan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyo. In Jesus' name, Amen. At be a man of truth. Yun po ang pag-usapan po natin ngayon. At sapagkat dito po, actually, ang pinaka sinasabi po ng salitang ito ng Panginoon ay itong si John the Beloved na siyang ginamit ng Panginoon para isulat ang 3 John, 1st, 2nd, 3rd John at pati po yung Gospel according to John ay si John the Beloved po ang ginamit dito. At now, dito po sa 3rd John mga kapatid ay ito po ay personal letter na ibinigay na isinulat ni John dito kay Gaius na siyang ang sabi po ay elder at ang sabi the elder unto well-beloved Gaius. At be a man of truth sapagkat dito po ay ang makikita po natin sa mga talata na atin pong binasa at maging sa masusunod na talata na napaka-importante po na ang isang tao po ay maging isang a man of truth, isang lalaki, babae na katotohanan, na siya'y nabubuhay sa katotohanan. At yan po. So ngayon ay tingnan po natin dito at sa unang puntos po dito na gusto ko makita natin ay the man walking in truth. Si well-beloved Gaius, ang sabi po, he is the man walking in truth. At na kung saan sinabi po ng salita ng Panginoon at in verse 3, as thou walkest in truth. Ito pong salita ng ito ng Panginoon ay testimony po ng mga nakasama, mga mananampalataya na nakasama ni Gaius sa church. At hindi po ito isang pagbubuhat ng sarili, kundi yung walking in the truth ay nabanggit kay John the Beloved ng mga mananampalataya about Gaius that he is walking in truth. At ganun po kahalaga mga kapatid. At ang ibig sabihin po dito, when we say walking in truth, ibig sabihin rooted in faith at na kung saan ay tayo po bilang mga mananampalataya ay we are called to be strong in the Lord and in the power of His might. At tayo po ay nabubuhay at sa pananampalataya at gayon din naman equipped with truth. At na kung saan ay sapagkat alam po natin ang pinanggagalingan, the source of spiritual strength and equipping para po sa mga mananampalataya for every good work, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Alam po naman natin. At na sinasabi, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Now, si Gaius, mga kapatid, as the testimony given by the brethren, at makita natin that it is a greater joy ng isang katulad ni John the Beloved to hear that my children walk in truth, lumalakad sa katotohanan. At yan naman po talagang nakakatuwa na kapag ang mga mananampalataya na ating napaglilingkuran ay lumalakad sa katotohanan. Ibig sabihin, mula po doon sa buhay na
na bago siya maligtas, masamang buhay, nabubuhay sa hindi katotohanan, nabubuhay sa kasinungalingan, nabubuhay sa hypocrisy, nabubuhay po mga kapatid sa deception, ay makita natin now because of Jesus Christ, lumalakad na ngayon siya na bago ang kanyang pananaw, na bago ang kanyang principles, na bago po ang kanyang buhay. At na kung saan si well-beloved Gaius ay makita natin na sa salitang ito ng Panginoon, lumalakad sa katotohanan. Hindi po siya, kumbaga, siya'y promoter ng katotohanan at nabubuhay siya. Tinanggap niya yung katotohanan at ipinamumuhay niya yung katotohanan na yan. Ano po? At kaya nga po sabi, tuwang-tuwa, there is no greater joy para po kay John the Beloved to hear that his child or his children is walking in truth. At yun naman po ang katotohanan. Ano po? At ibig sabihin, walking in truth, tinanggap ang katotohanan, and faithfully, nabubuhay siya according to the Word of God. At katulad yan, verse 5, Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. Ano po, nabubuhay siya ayon po sa mga kabutihan, maging sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Verse 6, which have borne witness of the charity before the church, na andon ang kanyang pag-ibig, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. So, makita natin, at nabubuhay siya ayon sa katotohanan. Naging magandang halimbawa, ehemplo, at good testimony ng karakter ng Panginoon. So, na ipamumuhay niya ang salita ng Panginoon at nakikita ang Panginoon sa kanyang buhay. Alam niyo po, ito po yung bagay na mahalaga sa ating mga mananampalataya. Na anuman po ang sitwasyon, anuman po, gaano man po kalakas, ka-strong ang influence ng mga evil people, ng mga wicked people, ng mga unbelievers, dapat po tayo ay kumbaga parang asin na preserve at merong nagpe-preserve ng mundong ito at parang ilaw na lumiliwanag sa ibabaw sa mundong ito, mga kapatid, sa madilim na sanlibutan ito. Kaya sa ganung bagay, mga kapatid, kung ang mga tao ay nabubuhay sa about hypocrisy, na bukang bibig lamang, pero pagdating sa pag-ibig sa sa gawain ng Panginoon, pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa ministeryo, nawawala, ano ho. Pero salamat sa Panginoon, merong Gaius na lumalakad sa katotohanan, pag-ibig sa Panginoon, sa church, at maging sa mga strangers, at nagpakita siya ng magandang patotoo. Kaya, well-beloved Gaius, whom I love in the truth, ang sabi po ni John the Beloved. So, he is the man walking in truth. Hindi lang tinanggap ang katotohanan, na ipamumuhay pa ang katotohanan, at ito'y kitang-kita at nadarama ng mga tao sa kanyang paligid. Sumunod ay hindi lamang po the man walking in truth. Pangalawa, the man a wrongdoer against the truth. Okay? Yung isa, walking in the truth, dito naman wrongdoer against the truth. At na kung saan ito po'y tumutukoy naman dito kay Diotrepes. At na sinasabi po dito sa verse 9. At verse 9, I wrote unto the church, but Diotrepes, who loved to have the preeminence among them, receiveth us not. Wherefore, if I come, I will remember his deeds, which he doeth, prating against us with malicious words, and not content therewith. Neither that he himself received the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church. Si Diotrepes naman, gusto niya siya yung nangunguna. Siya yung leader, no? Siya yung kumbagahin. At dahil po doon, at malaki ang tingin sa sarili, anong ginawa niya? Siya po, mga kapatid, ay nagsalita ng mga malisyosong salita. Laban po sa mga kapatid, laban dito kay John the Beloved, at laban sa mga Hudyo, mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga Jewish believers, mga
apostle like Apostle John, na sinasabi mga kapatid that he spoke prating words, malicious words against John the Beloved. Kumbaga kabaliktaran naman ito ni Gaius. Ito naman mga kapatid ay nagsalita pagkatapos hindi pa niya tinanggap ang mga Jewish believers doon sa church. At na kung saan manasabi, neither that he himself received the brethren. Hindi niya tinanggap ang mga kapatiran. Ano po? At and forbidded them that would and casted them out of the church. Parang siya ang nagmamay-ari ng church. Ano po? So alam nyo, ganyan po actually may mga Kristiyano po, may mga churches na ganito talaga ang they believe mga kapatid in replacement theology. Ayaw na nilang pag-usapan patungkol sa Jewish people. Hindi nila kinikilala na ang church ay mayroong duty sa Jewish people. Hindi nila kinikilala yung Romans 11:11 na sinasabi for to provoke them to jealousy. Na hindi nila kinikilala mga kapatid that we have to have them at to have mercy upon them to these Jewish people at hindi nila kinikilala yon. Bagkus ay sila po ay kumbaga sinarhan ni Diotrephes ang pintuan ng church para sa Jewish people. And you know mga kapatid, ito po isang bagay na kinondem mga kapatid ni John the Beloved. At na kung saan sinasabi po mga kapatid ay, beloved, follow not that which is evil. Tinutukoy ni John the Beloved that kind of philosophy, that kind of action ay evil, masama. But that which is good, we are to follow that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. So dito mga kapatid, maging sa mga churches natin ngayon, there are times na nakapakinig na about Jewish missions, na i-recite na natin, na na natin ang mga verses, ang mga talata about Jewish missions, that the church has a responsibility, but still, wala pa rin action, still naandoon pa rin. Sarado pa rin ang simbahan para po sa mga Hudyo at yung ministeryo sa mga Hudyo ay hindi po nagagawa. Ipag-pray ang mga Hudyo, ang kapayapaan sa Jerusalem at ang kaligtasan ng mga Hudyo, sarado po sila ron. Much more, yung pagsuporta sa mga missionaries. So, ganun po mga kapatid. Ito, matindi itong si Diotrephes. Hanggang sa panahon natin ngayon, marami pong mga Diotrephes. At ang malungkot nga lamang, of course, kung ang mananampalataya po ay naniniwala about Jewish missions na ang gagamitin ng Panginoon ay ang church para sa kaligtasan ng mga Hudyo, pero kung wala namang ding action, wala rin namang ginagawa, dapat talaga magkaroon ng yung pananaw, kasama po iyan sa pagbuhay natin na naisa sa katuparan natin ang salita ng Panginoon about Jewish missions. Kasi pag hindi po mga kapatid, isipan lang yun, kaisipan lang na paniniwala natin, but by action, by our lives, hindi makita talaga. Kaya I encourage you, brethren, na hindi lamang po mag-pray, hindi lamang po mga kapatid panalangin ng kapayapaan sa Jerusalem, hindi lang po ganon. Because we have to support missionaries para po doon. Para po sa at marami po tayong mga missionaries, hindi lang po tayong mga Pilipino at ang mga missionaries na lumalakad dito po sa ating bansa at maging sa ibang bansa, hindi lang po 'yon, kundi meron tayong mga American brethren, marami po tayong mga missionaries around the world na talagang kahit saan po makita natin, maging yung mga missionaries under ng IBJM, marami po iyan mga kapatid. Some were listed in the magazine and some were not listed, not included because of for the security purposes or reasons. At dahil po doon mga kapatid, ay tayo po, we encourage na, total sa Panginoon naman to, it is God's design na ang church ay gamitin ng Panginoon para po sa ministeryo sa mga Hudyo. So,
iano po natin, italaga natin ang ating sarili po sa bagay niyan. So iwasan po natin ang maging katulad ni Diotrephes at tangkilikin po natin at gayahin po natin. Let us imitate the example of the man walking in truth. Walang iba kundi si well-beloved Gaius. At gayon din naman, at the well-known for the truth ay walang iba mga kapatid kundi si Demetrius. Anong sabi po? Verse 12, Demetrius hath good report of all men and of the truth itself. Yea, and we also bear record, and you know that our record is true. Okay? So makita natin mga kapatid, the man well known for the truth. Hindi lamang po siya nagsasalita for the truth, he is also living a life according to the truth. Kaya salamat po sa mga taong ito, mga example na ibinigay po ng Panginoon sa atin ng Biblia upang maging batayan natin at kumbaga, sino ba yung dapat nating gayahin? At sino ba yung dapat nating, kumbaga, i-chapwera at huwag nating tularan? So, makita po natin ito. At natutuwa si John the Beloved because ang sabi, there is no greater joy. Ano po, na sinasabi mga kapatid, to hear. At ang sabi po, that my children walketh in the truth. Wala na pong, to hear that my children walk in truth, wala na pong greater joy, kumbaga. Para po kay John the Beloved, nakikita niya at natutuwa siya na siya na-encourage, na siya po ay nagkakaroon ng katuwaan. Kapag nung marinig niya ang kanyang mga disciples, marinig niya na yung mga taong kanyang napaglingkuran ay lumalakad sa katotohanan. Kaya salamat po sa patutuong ito ng salita ng Panginoon. Hindi natin ma-expose ito at na-expose lahat. But just to give us kung ano yung ginawa at ano yung karakter ng mga taong ito, example na ibinigay po sa atin ng salita ng Panginoon. And I'm sure that is enough for us. Katulad nga po niyan, at sinasabi po, at we therefore ought to receive such that we might be fellow helpers to the truth. Tayo po ay maging fellow helpers to the truth. Maaring hindi po kayo nagpapastor, maaring hindi po kayo magmi-mission, maaring hindi po kayo leader ng church, but you're just an ordinary member. Pero mga kapatid, pwede tayo maging fellow helpers of the truth. Yan naman ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Kaya we are not, ang sabi nga po ng salita ng Panginoon in 2 Corinthians 13:8, for we can do nothing against the truth, but for the truth. Since na tayo tumanggap sa Panginoon, patungo sa langit, tinanggap natin si Jesus Christ, the truth, the life, the truth, the way, the truth, and the life, makita natin, we are not against the truth, but for the truth. So let us live a life according to the truth of the Bible, of the Word of God. And salamat sa Panginoon, nagbigay sa atin ng halimbawa itong tatlong ito. Let us imitate Gaius and Demetrius as our example ng buhay pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyo. Let us pray. Lord, thank you once again sa iyong biyaya at pagpapala sa amin. Patuloy kang magpala sa iyong mga anak at patuloy kang gumawa. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabuhay ayon sa katotohanan ng iyong salita. Help us, O Lord, para po sa katotohanan mo, and tulungan mo kami, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan na kami po'y pinagministeryuhan mo, Panginoon, inabot mo kami. At ngayon, Panginoon, tulungan mo kami na patuloy makapaglingkod po sa iyo sa pamagitan ng pag-evangelize, pananalangin, pagsuporta sa mga Hudyo sa iyong minamahal na bayan. Maraming salamat po sa mga pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. God bless you po.